Mula sa isang masikip na silid, ay maririnig ang mahihinang hikbi ng isa sa mga batang babae na hinuli dahil pag-alagala at namamalimos sa kalsada sa iba't ibang parte ng Maynila. Dinala sila sa bahay ampunan at pinangakuan ng magandang buhay. Palalakihin daw sila roon, aalagaan at palalayain din oras na tumuntong sa edad na 18. Mama, Papa, iyak ng isang batang babae at siya si Aileli. Isang 10 taong gulang na bata at kakaulila lang ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Kahit na nasa murang edad pa lang si Aileli, ay tanggap na niya na wala na ang kanyang mga magulang, na hindi na niya makikita pa ang mga ito dahil sa kinasangkutan nilang car accident. Subalit dahil sa nararamdaman niyang takot sa panibagong lugar na kinaroroonan ngayon, hindi niya maiwasan na maalala ang mga magulang. Bumalik ang pangungulila niya sa mama at papa niya. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala at aalagaan naman tayong maigi rito sa Little Angels Home. Kahit natatakot din ay pilit na pag-alo sa kanya ng kasabayang bata na napadpad din sa ampunan. Parehas niya ito na nakaupo sa sulok ng maliit na silid at yakap-yakap ang mga tuhod. Natatakot ako. Wika ni Aileli sa gitna ng patuloy na pagluha. Huwag kang matakot. Mababait daw ang mga madre rito. Pag-aalo pa sa kanya ng kapwa bata. Inilapit nito ang munting kamay sa balikat niya at tinapik siya roon. At saka nandito ako. Mula ngayon kaibigan mo na ako. Hindi kita pababayaan. Ako nga pala si Mira. Anong pangalan mo? Ilang sandali na tinitigan ni Aileli ang kamay ni Mira bago niya yun tinanggap. Ako naman si Aileli. Salamat Mira at nandito ka. Hindi na ako matatakot. Nagngitian na silang dalawa at nangako na magiging magkaibigan habang buhay. Makalipas ang 8 taon, ang batang sina Mira at Aileli ay lumaki sa bahay ampunan na napakaganda at nakakaakit ng mga dalagita. Tuluyan silang kinubkop ng Little Angels Home. Hindi naman nila yung pinagsisihan parehas dahil lumaking ang maayos ang buhay nila simula kinubkop sila sa bahay ampunan. Mula sa paghingi ng barya sa kalye ay bumaliktad ang kanilang kapalaran. Animoy naging senyorita sila sa loob ng bahay ampunan. Lahat ng kailangan nila ay ibinibigay sa kanila. Kasama na roon ang kailangan nila sa pagpapaganda dahil mga babae raw sila. Hindi rin mahigpit ang mga madre sa kanila. Kahit tinuturuan sila sa mga gawaing bahay, ay hindi nagagalit ang mga ito sa kanila kapag pumapalpak sila. 3 lamang ang rules na mahigpit na sinusunod nila sa Little Angels Home mula pa noon. Ang rule number 1, na bawal lumabas ng bahay ampunan kung walang pahintulot ng mother superior nila. Rule number 2 ay bawal gumamit ng gadgets, especially cellphone, kung walang pahintulot. At ang rule number 3 na bawal tumaba o pumangit. Yung rule number 3 ang noon pa man ay pinagtataka na ni Aileli. Lumaki siyang isang malaking question mark yun sa kanyang isipan. Kahit laging ipinapaliwanag sa kanila na kailangan daw maging maganda ang pisikal na anyo nila, oras na palabisin sila sa bahay ampunan upang hindi sila kutyain ng mga tao sa labas, ay hindi pa rin niya magets. Kahit naman kasi halos nakakulong na sila sa bahay ampunan ay hindi naman siya naging mangmang. Para sa kanya ay walang masama kung maging mataba o pangit ang isang babae. Gayunman, hinayaan na lang niya. Kanina ko pa napapansin na natutulala ka, Besh. What's the matter? Untag ni Mira kay Aileli. Kasalukuyan silang palabas sa nagsisilbing eskwelahan nila sa loob ng ampunan. Kompleto sila doon mula elementarya hanggang senior high dahil hindi nga sila pwedeng lumabas. Minsan may nagpupunta roong guro o prof nila, pero kadalasan sa online ang klase nila. Wala. Iniisip ko lang kung anong buhay na naghihintay sa akin sa labas oras na lalabas na ako dito. Excited na ako. Sagot ni Aileli. It was half the truth, half a lie. Totoong excited siya, subalit ang mas totoo ay natatakot siya. Habang palapit ng palapit kasi ang araw ng kanyang kaarawan, ay mas dumalas ng mga panaginip niyang nakakatakot. Para bang may mga ipinapahiwatig na hindi niya mawari kung para saan. Sa 1 linggo na pala, no? Paano yan? Magkakahiwalay na tayo, Besh. Nalangkapan na ng lungkot ang tinig ni Mira. Ano ka ba? Ilang buwan lang ay susunod ka na rin namang lalabas. 6 na buwan lang ay 18 ka na rin. Maaari ka na rin lumabas dito, Mira. Noon pa man,
Yun na ang patakaran sa Little Angels Home. Maaari lamang silang umalis doon oras na maging ganap silang dalaga. Yung 18 na sila upang hindi na sila minor de edad na haharap sa malupit na mundo sa labas ng bahay ampunan. Basta kapag araw ng paglabas ko, magkita tayo ha. I-promise mo yan Lely. Paglalambing sa kanya ni Mira. Kumapit ito sa kanyang braso at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Oo nga, kaya wag kang mag-alala at lalong wag kang malulungkot kapag wala na ako rito. Kahit na anong mangyari, tuloy ang buhay, okay? Pangako naman niya ulit, kahit na hindi na mabilang kung ilang beses na niya yung sinabi sa kaibigan. Okay po. Nang umayos ng tayo si Mira ay ang tamis-tamis na ng pagkakangiti nito. Pinag-blink-blink din ito ang mga mata. Ang pangit mo? Biro naman niyang sabi rito sabay tulak sa pisngi nito. Bumaliktad na talaga sila ni Mira. Kung noong bata sila ay ito ang matapang sa kanilang dalawa, ngayon ay ito na ang nervyosa, maarte at higit sa lahat ay pabebe. Epekto yata ng laging panonood nito ng makeup tutorial sa YouTube sa cellphone ni Sister Mariela. Dadaan pala ako dyan sa library. Mauna ka na, Mira. Sabi niya rito nang mapansin niyang nasa tapat na silang magkaibigan ng pinaka-library ng bahay ampunan. Nanghihiram ka na naman ng libro? Tapos mo na bang basahin yung mga hiniram mo ng isang araw? Oo naman. Actually, naibalik ko na nga kahapon pa. Pero dahil sabi ni Sister Shaira ay ngayon ang dating ng mga bagong romance novels, ngayon na lang ako hihiram ulit. Ibang klase ka talaga. Ang adik mo sa libro, kaya ka naging manang eh. Sa balikat naman na itulak ni Ailey ang kaibigan. Gaga, hindi ako manang no. Mahilig lang talaga ako magbasa. Umikot ang mga mata ni Mira na humalukip-kip. Oo na, sabi mo eh. Bumuntong hininga si Ailey. Ang mabuti pa samahan mo na lang ako at baka may magustuhan ka rin dong libro na pwede mong basahin. Mas maganda yun kaysa nakatuto ka lagi sa cellphone ni Sister Mariela. Sige, lakasan mo pa ang boses mo para mabuking kami ni Sister Mariela. Ingo sa kanya ng kaibigan. Biglang namutla ang mukha nito sa takot. Natawa si Ailey. Sige na, punta ka na sa library. Magpakalunod ka sa mga libro mo. Mauna na ako sa quarters. Nakabusangot na pagtataboy na tuloy sa kanya ni Mira. Okay, kita tayo mamaya. Kinindatan niya ang kaibigan at walang lingon-likod na umalis na nga. Dire-diretso siya sa library ng ampunan at nag-somersault ang kanyang puso nang makita niyang may mga bagong libro sa bookshelf ng romance novels. Sa ngayon, sa mga libro pa lamang kinikilig ang kanyang puso. Wala naman kasi halos lalaki sa bahay ampunan. Ang driver at ang dalawang gwardya lamang ang lalaking lagi nilang nakikita roon na pare-parehas may edad na, kaya never niyang naranasan pa ang humanga o ma-inlove sa lalaki tulad ng mga nababasa niya sa libro. Hindi balet makakalabas na siya. Siguro naman ay hindi magtatagal ay makikilala na niya ang lalaki magpapatibok din sa puso niya. Ngiting-ngiti na pumili na si Ailey ng mga babasahin. Kinilatis niya isa-isa ang mga libro. Binasa ang mga verbs sa likod at ang napipili niya ay kanyang itinatabi. Mabilis siyang magbasa dahil halos wala naman silang ginagawa sa ampunan. Kahit malapit na siyang lumabas ay natitiyak niyang mababasa niya pa rin ang lahat ng yon. Ngunit natigilan sa Ailey sa ginagawa nang may narinig na mga boses. Sabihin mo na 3 babae ang dadalhin ko sa gabi ng bride for sale. Pare-parehas pang class A ang ganda. At syempre mga birhen kaya sabihin mo sa mga parokyano na maghanda sila ng limpak-limpak na pera. Bigla ay na-curious si Ailey nang marinig ang tinig na yon ni Mother Amelia, ang kanilang superiora. Bigla rin siyang kinabahan. Sa isip-isip niya ay anong ibig sabihin ng mga salitang yon ng kanilang Mother Superior. Hindi ito ganoon magsalita sa harapan nila. Para itong santo palagi. Asahan mo na yun, Mother Amelia. Alam naman nila agad na kapag ikaw ang nagdala ng babae sa bride for sale, ay tiyak na malilibugan ng mga foreigner. Dahil talaga namang magaling ka magpalaki ng mga bata mo. Ako nga'y naghahanda na dahil gusto ring makakuha kahit isa sa kanila. Makatikim man lang ng fresh, sexy at super yummy na babae. Sunod na narinig na Ailey na boses lalaki. Doon talaga nagtayuan ng mga balahibo sa braso na Ailey sa kilabot. Huwag ka nang umasa. Dahil kay Ailey pa lang ay bala ko ay 10 milyon ang umpisa ng bidding sa kanya. Mabubutas lang ang bulsa mo kung susubukan mo. Mataray na sabi rito ni Mother Amelia.
Malademonyong nagtatawa naman ang lalaki na kausap nito. Nagbabaka sakali lang naman. Samahan nila ay baka hanggang tingin na lang nga ako. Nanlaki na talaga ang mga mata ni Aileli sa pagkarinig niya sa pangalan niya. Sila nga ang tinutukoy ng dalawang nag-uusap. Pero bakit ganun ang sinasabi ng mga ito? Bakit may foreigner? Bakit may bidding? At saka ano yung bride for sale na tinutukoy ni Mother Amelia? Out of curiosity, nagtataka na dahan-dahang naglakad si Aileli palapit sa nag-uusap. Tutup niya ang bibig na nakinig pa sa usapan ng dalawa. Basta ihanda mo mga babae, Mother Amelia, dahil tiba-tiba na naman tayo nito. Balita ko ay darating ang pinakamayamang mafia lord sa Russia. Tiyak na mga alaga mo mapipili nun. Sabi pa ng lalaki na kanyang narinig. Tiyakin mo lang na isa sa mga 3 babae ko ang kukunin niya para hindi lahat masayang ang effort ko. Ang laki ng nagastos ko sa kanila. Dapat na mabawi ko na para magpatuloy ng operasyon ng Little Angels Home. Dapat bilyon ko maibebenta sa Aileli para mabawasan naman ang stress ko. Galingan mo ang teknik mo, okay? Ako ang bahala, Mother Amelia. Kailan ba naman kita binigo? Mayabang na sagot ng lalaki saka nagtatawa na naman. Hintakot na talaga si Aileli sa mga naririnig. Hindi niya tuloy na malayan na sa kanyang pagkapit sa bookshelf ay naitulak niya ang isang libro at nahulog sa kabilang pasilyo. Sino yan? Gulat at galit na tinig ni Mother Amelia. Mas namilog pa ang mga mata ni Aileli sa nerbiyos. Mabuti na lamang at nakapag-isip pa siya ng maayos. Mabilis siyang tumalilis palabas ng library. Aileli, bumalik ka rito! Sa kamalasan ay humalingaw nga ang boses na tawag sa kanya ni Mother Amelia. Nakita at nakilala pa rin siya nito. Nagbingi-bingihan siya. Mabilis pa rin siyang nagtatakbo kahit hindi niya alam kung saang direksyon siya pupunta. Lumusot-lusot siya sa kung saan-saang parte ng bahay ampunan. Hanggang sa mapadpad siya sa may bahagi na may tanim na malaking puno. Grabe ang kanyang kaba na itinago ang payat niyang pangangatawan sa katawan ng puno. Humingal-hingal siya at pinagpapawisan. Naiiyak na rin siya dahil hindi niya lubos inakala na may ganoon palang plano sa kanila si Mother Amelia. Demonyo pala ito na nagkatawang tao. Agad na pagtanto ni Aileli na hindi talaga sila palalabasin sa ampunan. Sa sinabi ni Mother Amelia na bride for sale, malinaw na ibebenta sila para maging asawa ng mga lalaking mayayaman. At nasagot na rin ang matagal niyang katanungan kung bakit bawal silang tumaba o pumangit. Sino ba naman kasi ang bibili sa babaeng mataba o pangit? Tumulo na ang mga luha ni Aileli habang nagkukubli sa malaking puno. Natutop niya ang naninikip na dibdib. Halo-halong emosyon ang lumukob sa kanya sa kaisipang hindi pala totoo ang pag-aaruga na ipinapakita sa kanila ng mga madre simulat sa pool. Hindi pala mga ito totoong nagmamahal at concern sa kanila, kundi ginagawa lang ng mga itong maging mabuti sa kanila kasi kailangan sila ng mga ito sa tamang panahon. Kasi pinagkakakitaan sila. Kasi para kay na Mother Amelia ay negosyo lang sila. Alam na niya ang lahat ngayon. Ang sakit sa kanyang dibdib. Gustuhin man niyang balaan si Namira ay hindi niya magagawang bumalik sa building ng bahay ampunan dahil nakakalat na ang mga madreng naghahanap sa kanya. Kailangan may gawin ako. Kailangan makaalis ako rito. Kailangan maisumbong ko sa otoridad ng masamang gawain ng ampunang to. Maya-maya ay matatag na nais sa loob na Aileli. Palingalinga siya sa paligid habang nag-iisip kung paano siya makakatakas sa lugar na yon. Hindi naman siya nabigo dahil nakakita siya ng isang puno na ang sanga ay nakalabas sa mataas na pader ng bahay ampunan. Kapag nakaakyat siya roon, ay makakababa siya sa kabilang bakod kapag tumalon siya. Sulok na yun ang ampunan kaya mahihirapan ng mga madre na masundan siya agad-agad sa labas. Pinuno niya ng hangin ng dibdib dahil nagdadalawang isip siya. Paano kung mataas pala ang babag sa kanya? Paano kung ikakapahamak niya ang gagawin niya? Hindi. Kaya mo to, Aileli. Kaligtasan mo at ng mga kasama mo sa ampunan na nakasalalay sa pagtakas mo. Sige na, aakyat na. Utos niya sa sarili kahit kabado. Mabuti na lamang at bandang huli ay nagkaroon din siya ng lakas ng loob. Nakatulong sa kanya ang pagsiksik niya sa isip na walang tutulong sa kanya kundi ang sarili niya lamang. Kung hindi siya kikilos ngayon, malamang sa malamang ay mawawalan na siya ng pagkakataon para tumakas dahil mas babantayan siya ni Mother Amelia.
Hanggang sumapit ang araw ng sinabi nitong bride for sale. Ayaw niya. Hindi siya makakapayag na ibenta siya. Lalong hindi siya makakapayag na aasawahin siya ng sino mang nilalang gamit ang madaming pera. Not while she's living and breathing. Ikakasal siya sa lalaking mahal niya at mahal siya, gaya ng mga nababasa niya sa mga libro. Ilang sandali nga lang ay umaakyat na si Aileli sa puno. Pasalamat siya at kasama sa mga nilalarong nila noong mga bata sila ay ang pag-akyat sa mga puno. Nagagamit niya ngayon sa kanyang pagtakas ang galit niya sa pag-akyat ng puno. Pagsapit niya sa may sanga ay todo kapit siya. Ingat na ingat siya dahil nag-aalala rin siya na baka mahulog siya o maputol ang sanga na inaapakan niya. Hanggang sa matapatan na niya ang kabilang pader. Nakikita na niya ang kalsada sa labas ng bahay ampunan. Ang takot niya ay napalitan ng excitement. Mas nasiyahan pa siya nang makakita siya ng sasakyang nakaparada sa malapit. Tapos, isang lalaki na may kausap sa cellphone. "Mister! Tulungan mo ako!" Walang pagdadalawang isip na malakas na tawag niya rito. Hinanap siya ng tingin ng lalaki. "Dito sa taas ng puno! Tingin ka rito, mister!" Tawag niya pa rito. At ganoon na lamang ang gulat ng lalaki nang makita siya. "What the hell are you doing there, woman?" Ngumiti siya. "Mamaya na ako magpapaliwanag. Tulungan mo muna ako, bilis." "Paanong tutulungan kita?" "Tatalon ako. Saluhin mo ako." "What?" Natawa si Aileli sa exaggerated na reaksyon ng lalaki. "Sige na, halika. Lapit ka rito sa pader. Saluhin mo ako." "No way!" "Ayaw mo? Sige ka. Pag ako namatay dahil tatalon ako, kasalanan mo ah. Mumultuhin kita at hindi pa tutulugin gabi-gabi dahil hindi mo ako tinulungan." Napilitan niyang pangongonsensya dito. "At sa tingin mo ba'y may pakialam ako? Di tumalon ka. Paki ko naman sa'yo." Pagmamatigas din ng lalaki. Napalabi si Aileli. Mali yata ang inakala niya. Mukhang hindi ito hulog ng langit na tutulong sa kanya. Suplado eh. "Aileli, bumaba ka riyan!" Sigaw ng tinig ni Mother Amelia sa baba ng puno. Nakita na siya. Nalintikan na. "Pag-usapan natin kung ano man ang narinig mo. Mali ka kung ano man ang inaakala mo." Kasama ang lalaking kausap nito kanina ay nakatingala ang mga ito sa puno. "Sorry po, Mother Amelia, pero hindi ako papayag na gagamitin niyo ako sa kasamaan niyo." Ani at aktong tatalo na nga talaga. Naisip niyang mabuti pang mamatay siya sa pagtalon kaysa naman ibenta sa mga mafia ang sinasabi ni Mother Amelia. "Miss, wait! Wait!" Mabuti na lamang at nagbago ang isip ng lalaki. Mabilis itong lumapit at tumayo sa tapat niya. Ngunit bigla itong nagyuko ng ulo. "Paano mo ako masasalo, mister, kung nakayuko ka? Tumunghay ka kaya?" Sita ni Aileli dito. "Kapag tumingala ako ay masisilipan kita, miss. Hindi ka man lang nagsuot ng kahit na ano." Malakas na sabi ng lalaki. Saglit ay natigilan sa Aileli. Napatingin siya sa kanyang ibaba. Nakapalda siya ng hanggang tuhod ang haba, ngunit hindi nga pala siya nagsuot kanina ng kahit na anong panloob dahil anya kanina ay ang init ng panahon. "Ayos lang yan. Makikita mo lang naman hindi mo naman makukuha." Maya-maya lamang ay sabi niya sa lalaki na tatawa-tawa. "You're ridiculous." Sabi naman ng lalaki. Ayaw na talagang tumingala. Ayaw makita ang nanay nito. "Tatalo na ako. Saluhin mo ako, mister." "Isa? Dalawa? Dalawat kalahati?" Walang nagawa ang lalaki kundi tingalain nga siya at sinalo ang walang kaabog-abog niyang pagtalon. Yun nga lang dahil sa biglaang pagtalon niya ay na-out of balance pa rin sila. Nakayakap sila sa isa't isa na natumba sa kalsada. "Holy shit!" Daing ni Razul nang maramdaman niya ang masakit sa likod na tumama sa sementadong kalsada. Tapos ay may nakadagan pa sa kanya na babae na kasingbigat ng isang sako ng bigas. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagmasdan ng itsura ng babae. Sobrang ganda nito at tila anghel ang itsura. "Mister, okay ka lang ba?" May pag-aalalang tanong sa kanya ng babae. "Mas magiging okay ako kung aalis ka na sa pagkakadagan sa akin, miss. I can't breathe." Masungit niyang reklamo. Ngunit ang totoo ay hindi siya makahinga dahil sa eye-to-eye contact nila.
Ay, sorry. Madali namang umalis nga sa ibabaw niya ang babae. Nangginhawaan si Razul nang nawala ang mabigat na nakadagan sa kanya. Gayunman nang umupo siya sa semento, ay ramdam niya pa rin ang masakit sa kanyang likod na para bang pinalo ng 2x2. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya at sinalo niya ang babaeng maganda na ito. Tanong nga niya sa sarili ngayon, ay kailan pa siya nagkaroon ng concern sa ibang tao? At sa babaeng wala pang panty. He's the famous Razul Bardivias. Known not only because he is a popular vlogger on YouTube, but also because of his nonchalant attitude towards the people around him. Actually, nagkaroon na siya ng issue noon na suplado siya sa mga fans niya. Hindi lang niya pinagtutuunan ng pansin. Kahit pa nalalagasan ng followers ang kanilang YouTube channel dahil sa ugali niyang yon. Hawak ka sa kamay ko, mister. Sabi ng babae. Nakalahad ang kamay nito sa kanyang harapan. Gusto siyang tulungan upang makatayo. Tinabig yun ni Razul kaysa abutin. Mag-isa siyang tumayo at pinagpag ang mga alikabok na dumikit sa puwitan at hita ng pantalon niya. Utang na loob ko sa iyo ang pagtulong mo sa akin, Mr. Pogi. Sana sa susunod nating pagkikita ay matumbasan ko ang kabutihan mong to. Alam mo kasi, kinailangan ko ng tumakas dahil ibibenta nila ako. Ibibiding nila ako para sa bride for sale, para maging asawa ng isang mayamang foreigner. Sabi na naman ng babae. Binigyan na niya ito ng pansin. Nakuha ang interes niya sa sinabi nito. Nga lang, sa pagtitig niya sa mukha ng babae, ay hindi niya aakalain na mababato-balani na naman siya sa taglay nitong ganda. Strange, pero kumabog na naman ang dibdib niya sa kakaibang nararamdaman. Kanina ay maganda na ito kahit na parang unggoy sa may sanga ng puno. Pero mas maganda pa pala ito sa malapitan. Idinidiin pa yon sa isang dimple nito sa pisngi. Salamat ulit, mister. Pero maiwan na kita. Kailangan ko nang umalis at baka mahabol ako ni na Mother Amelia rito. Sabi ng babae na umuntag sa kanya. Wait! Hindi na naman alam ni Razul kung ano ang nakain niya at pinigilan niya ang braso ng babae. Nagtataka nilinga siya nito. Mabuti na lamang at nagbalik sa ayos ang utak ni Razul dahil hindi niya talaga alam sana ang sasabihin kung bakit niya pinigilan ng babae. Gusto ko lang itanong kung totoo ba ang sinabi mo kanina, tungkol sa ibibenta ka. Oo, narinig ko sa kanila kaya tumakas ako. At kung hindi pa ako aalis, siguradong mapapabilang ako sa mga babaeng ibibid nila sa bride for sale. Paano mangyayari yun? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ang likod ng pader na yan ay bahay ampunan? Tumutulong sila sa mga batang nasa lansangan. Malungkot na tiningnan ng babae ang pader at tiningala ang puno. Mahabang kwento, mister. Pero tama ka. Bahay ampunan nga nasa likod ng pader na yan. At buong akala ko ay tahanan ko ang Little Angel's Home. Dahil pinalaki at pinakain nila kami ng maayos na mga madring kamagkupo sa amin. Subalit kanina lamang, nabuking ko ang masamang gawain nila. Ang totoo pala ay pinapalaki nila mga batang ipinaampun sa kanila upang sa tamang edad ay mapagkakitaan nila kami. Sa palagay ko, yung mga nauna sa aming mga lumabas na ay ganun ang sinapit. Kaya wala ni isa sa amin ng dumadalaw na dating pinalaki nila. Puro babae din kami riyan na nakapagtataka. Ayaw nilang tumanggap ng lalaki. Seriously? Hindi pa rin makapaniwala si Razul. Sunod-sunod na tango ang ginawa ng babae. Oo, kaya hayaan mo na sana ako makaalis. Kailangan ko nang tumakas. Ani mo'y natauhan naman si Razul. Napabitiw na siya sa braso ng babae na kanina pa pala niya hawak. Ano pala ang pangalan mo? Ako si Aileli. Ikaw? Ako naman si Razul. Nice meeting you, Razul. Salamat ulit sa pagsalo mo sa akin. Sige, aalis na ako. Ngumiti sa kanya ang babae bago ito nagtatakbo palayo. Walang nagawa si Razul kundi ang sundan na lang ito ng tingin. Ang ipinagtaka niya sa sarili ay nang makaramdam siya ng panghihinayang sa babae kalaunan. Panghihinayang na saglit lang niya itong nakausap at nakilala. Nawala rin sa isip niya na alokin ito ng tulong na isakay sa kotse niya dahil natulala na siya at mabilis nga itong umalis. Dumaan pa nga mga araw at pilit na lamang kinalimutan ni Razul ang nangyari. Hindi naman siguro siya ganoon kasama na hindi ito pinasakay sa kotse niya. Sinalo naman niya ito sa pagtalon. Naisip niya na sana naman ay nakalayo at nakapagtago ng maayos ang babaeng maganda na yon, pero walang panty.
Minsan ay natatawa siya kapag sumasagi ito sa isip niya. Bakit kasi wala itong panty? Nagpatuloy na lamang siya sa ginagawa araw-araw, ang mag-vlog. Wala, nagsayang lang tayo ng oras sa lugar na to, Razul. Nakapagtanong-tanong na ako. At wala naman daw kaiba na ang dulo'y naglalagablab na apoy kaya tinawag na Diablo's Cave. Wala raw ganun. Tinawanan pa nga ako ng mga napagtanungan ko eh. Reklamo ni Dan nang makabalik ito sa kotse nila. Ito ang researcher ng team ni Razul. Ito ang nagsasagawa ng research para sa mga content ideas, topics at iba pang impormasyon na kinakailangan para sa mga video nilang inilalabas sa YouTube channel nila na Raz Epic Discoveries, kung saan main host si Razul dahil gwapo at malakas ang dating sa mga viewers. Nagpagod lang tayo. Segunda ni Nash. Iiling-iling nitong ipinasok sa kanilang van ang kamera na kanina pa dala-dala. Si Nash naman ang videographer at video editor ng kanilang team. Chill lang kayo, makakabawi rin tayo. Hindi na kayo nasanay sa trabaho natin. Sabi naman ni Steve. Ito ang social media manager ng team. Ito naman ang humahawak ng mga social media accounts ng team nila. Ito rin ang nagpo-post ng mga updates, nag-i-interact sa mga followers, at nagpo-promote ng mga bagong videos. Sa mga idinaing ng mga kaibigan ay napabuntong hininga na lang ang sikat na vlogger na si Razul Bardivias. Inasahan na niya yun dahil una pa lang ay nanghinala na siya sa source nila. Hindi tugma-tugma ang sinasabi ukol sa Diablo's Cave kapag tinatanong niya. Pumayag lang si Razul na puntahan nila ang lugar upang makasiguro dahil sayang din naman kung totoo. Ang motto kasi ng team ni Razul ay "There is no harm in exploring." Kaya nga ang pangalan ng kaniyang YouTube channel ay Raz Epic Discoveries dahil noon pa man ay mahilig na siyang mag-explore kasama ang mga kaibigan. Dahil sa pagtatyaga nila sa pagtuklas ng mga kakaibang bagay o lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa ay nakilala sila sa vlogging industry. Mula sa 0 followers, ngayon ay meron na siyang 12 million followers sa YouTube at Facebook. Don't worry guys, dahil habang naghihintay ako sa inyo dito kanina, nagkaroon ako ng ideya na pwede nating i-content. Hayaan nyo na ang Diablo's Cave dahil parang natitiyak ko na mas magugustuhang malaman ng mga tao ngayon ang nalaman ko ukol sa bride for sale. Pagsali na ni Razul sa usapan. Halos sabay-sabay na nagsalubong ang mga kilay ng kanyang mga kasama. Bride for sale? Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Tanong ni Dan. Dito rin sa internet, saan pa ba? Habang wala pa kayo, nagbabrowse-browse ako at nakuha ng pansin ko ang bride for sale in Roma. At sa akin pagsisearch, nalaman kong meron din palang nangyayari na ganoon dito sa Pilipinas. Sagot ni Razul. Sinadya niyang hindi na ikwento ang tungkol sa engkwentro nila dati ni Ailali. Hindi na kailangan pang malaman ng katim niya ang tungkol sa babae. Naisip niya kasi na kung kinailangang tumakas ng babae para hindi maibenta sa bride for sale, mas marapat na wag na niya itong i-involve pa sa gagawin nilang content. At saka iniiwasan niyang banggitin o isipin na sana ang babae dahil sumasagi rin kasi sa isip niya na nasilipan niya ito. Baliw kasi na babae. Tatakas na nga hindi pa nagsuot ng panty. Sabagay, may nabasa na ako noon na article tungkol dyan. Mga babaeng binibenta sa black market upang maging aliping asawa ng mayayamang kalalakihan na walang ginawa kundi maglustay ng pera basta kaya-enjoy nila. Ayuda ni Dan nang ito'y nagsalita. Ang ibig niya sabihin, papasukin na natin ngayon ang black market. Hindi ba yung delikado? Medyo may pagtutol na saad ni Nash. Oo nga. Kapag ganyan, ang alam ko gawain niya ng mga hindi basta-bastang personalidad o ng mga malalaking secret organization. Baka buhay natin ang maging kapalit niyan. Madami nga tayong magiging views pero papatayin naman tayo sa bandang huli. Sang-ayon ni Steve kay Nash. Hindi yan. Dahil hindi naman natin isisiwalat ang anumang pangalan ng tao o organisasyon na involved sa aktibidad. Magiging focus lang tayo sa kung paano sinasagawa ang bride for sale. Parang bubuksan lang natin ang mga mata ng mga viewers na mayroong gawain na ganun dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Razul. Kailangan niyang mapukaw ang interes ng mga kasama niya upang matuloy ang pasabog na gusto niyang gawin. Katulad ng ibang mga vlog niya, hindi niya kayang gawing mag-isa ang napakagandang content na yon kung sakali. Saglit na binalot sila ng katahimikan nang mapaisip silang lahat. Ang tanong, paano natin mapapasok ang black market?
Paano natin malalaman kung kailan niya sinasagawa ang bride for sale at kung saang lugar magaganap? May kakilala ba kayo na nagtatrabaho doon o naging kasapi sa illegal na gawain ganun? Maya-maya ay pambabasag ni Dan sa katahimikan. Natahimik silang muli. May kilala ako. Saglit na sabi ni Razul. Napunta lahat ng tingin sa kanya ng mga kaibigan. Nagtatanong ang mga mata ng mga ito. Sino? Sabay-sabay na bigkas ng mga kasama niya sa van. Si Tito Jeff. Matatag naman niyang sagot. Yung pilay mong tsuhin? Pandilinaw na tanong ni Steve. Tumango si Razul. Hindi sinasadya, narinig ko noon na kaya siya nawalan ng 2 paa ay dahil tumiwalag siya sa grupo ng sindikatong kinabibilangan niya. Hindi ko lang sure kung totoo, pero handa ako siyang tanungin kung game na kayo sa project na to. Halatang may pagdadalawang isip ang kanya mga kaibigan. Mga natatakot. Pero pasalamat ni Razul dahil bandang huli ay pumayag din ng mga ito. Sa bagay, dito na natin makikita kung gaano tayo kakompetent sa ginagawa natin. Kapag nagtagumpay tayo sa content na to, mas dadagsayin tayo ng followers. Tiyak na sasabog na naman ang notification ng lahat ng social media accounts natin. Wika ni Dana sinang ayunan nilang lahat. Matapos mabuo at naging pulido ang plano nila, ay nagpahatid nga si Razul sa bahay ng kanyang tiyuhin. Saglit lamang ay kaharap na niya ito at kausap. Nababaliw ka na ba, Razul? Alam mo ba kung gaano kadelikadong gagawin nyo? Hindi ko kayo matutulungan sa bagay na yan. Pagsalungat agad ng kanyang Tito Jeff nang masabi niya dito ang sadya. Pero Tito, gusto talaga namin yung content ang tungkol sa bride for sale. Giit ni Razul. Kung gusto niya nang mamatay, sige, ituloy niyo ang kalokohan na yan. Hindi niyo alam kung sino babanggain niyo. So tama nga ako. May alam ka nga, Tito Jeff. Napatitig sa kanya ang tiyuhin. May takot sa mga mata nito na nakikita niya. Ngunit imbes na panghinaan siya ng loob, ay lalo siyang kinain ng curiosity. Please, Tito Jeff, tulungan mo ako na malaman ang tungkol sa bride for sale. Promise, wala akong ibang gagawin kundi ang i-document lang ang nangyayari sa loob. Walang sino mang tao ang mai-involve. Gusto ko lang kasi talaga ulit na makagawa ng kakaibang content para sa mga viewers ko. Nauumay na kasi sila sa mga latest vlog ko. They were demanding more intense content or else mawawala sila as avid viewers ko. Kulang na lamang ay lumuhod sa harapan ng nakaupo sa wheelchair na tiyuhin si Razul, pagbigyan lamang siya nito. Tinakatitigan ulit siya ng tiyuhin. Napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan nito pagkatapos. Sa bagay, mabuti rin siguro kung magkaroon na ng kamalayan ng mga tao ukol sa nangyayaring pang-aabuso sa mga kababaihan. So, totoo nga Tito, may nangyayari talaga na bride for sale? Bagaman nag-aalangan pa rin, sa huli ay tumango ang kanyang tiyuhin. Totoo, nangyayari nga ang bintahan ng mga babae sa underworld o sa kilalan ng lahat na tawag na black market. Kinabibilangan yun ng mga corrupt politicians, wealthy business moguls, underworld kingpins, at mga high-profile criminals na manggagaling sa iba't ibang parte ng mundo. Pero hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari yun, kundi sa iba't ibang bansa. Nagkataon lang na sa taong to, ay dito naman ulit sa Pilipinas magaganap ang auction na tinatawag nilang bride for sale. Sa mga sinabi niyo ng tiyuhin, ay mas umigting ang pagnanais ni Razul na maisiwalat sa buong mundo ang natuklasan. Bakit kailangan bumili pa ng bride ang mga taong tulad nila sa illegal na paraan? As you mentioned, given their immense wealth, they shouldn't need to buy a woman to marry. Surely sila na ang hahabulin ng mga babae. Ang mayayaman tulad nila hindi na masaya sa karaniwan na lamang na gawain. Mas pinipili na nila na maglaro gamit ang kanilang nimpak-nimpak na pera. Mas walang saysay, mas walang kabuluhan na bagay, mas pag-aaksayahan nila ng pera. Paliwanag ng kanyang Tito Jeff. Ibig sabihin, hindi talaga nila gagawing asawa ang babaeng mabibili nila ron? Exactly. Dahil gagawin lamang nilang laruan ng babae. Aabusuhin, gagawing sex slave, at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, ang sino mang babae na kabilang sa bride for sale ay impyernong kasasadlakan sa piling na makakabili sa kanila. Pakiramdam ni Razul ay lumaki ang ulo niya sa natuklasan. Hindi na yun lingid sa kanyang kaalaman dahil madami na siyang nabasa at napanood ukol sa pag-aabuso ng mga mayayaman sa mga kababaihan.
Subalit mas nakakapangilabot sa kanyang pakiramdam na nanggaling na mismo sa bibig ng kanyang tiyuhin ng kwento. Isa pa ay sumagi ulit sa kanyang isipan si Aileli. Mabuti na lamang pala at tinulungan niya ang babaeng yun, kundi ay kawawa sana ito. Napangiwi na lamang siya nang maalala niya ulit na wala itong panty. Hindi talaga mawala sa isip niyang nakita. Kung may ipapangako mo na hindi ka gagawa ng kalokohan, matutulungan kita para makapasok ka sa gagawing bride for sale, Razul. May kakilala ako dun na mapapakiusapan kung bigyan ka ng access. Laking tuwa ni Razul nang sabihin yun ng kanyang Tito Jeff. Promise, Tito. Wala akong gagawin na kahit na ano kundi ang magmasid at manood lang. Pangako niya agad-agad dito sabay taas ng isang kamay na parang nagpapanatang makabayan. Mabuti. Sige, ako na bahala sa access ng team mo. Thank you, Tito. Gabi ng Sabado, gamit ang access card na ibinigay sa kanya ng kakilala ng tiyuhin, ay malayang nakapasok sa isang secret venue sina Razul at Nash para sa gaganaping bride for sale mamaya-maya lang. Kabado man sila parehas ay mas nangunguna pa rin ang excitement nila. Nagpasya sila na dalawa na lamang silang papasok doon. Ang ibang katim nila ay nakamonitor sa kanila sa loob ng van nila. Ready na ba ang camera? Pabulong na tanong ni Razul kay Nash nang naglalakad na sila sa medyo madilim na pasilyo. Wala silang ibang gadget na dala kundi ang napakaliit na spy camera. Dahil pagpasok nila kanina sa main entrance, ay kinapkapan sila. Kinuha ang mga cellphone nila. Mabuti na lamang at matalino si Nash. May nilagay itong special non-metallic casing sa spy camera upang hindi ma-detect ng metal detector. Oo, don't worry. Safe na safe. Mahinang sagot naman ni Nash. Tinapik nito ang dibdib. Ipinakita kay Razul na walang makakapansin sa high-tech spy camera doon dahil mistulang butones lamang yon ng black suit na suot nito. Mahinang tinapik ito ni Razul sa balikat at ngumiti. Hindi nagtagal ay nasa loob na sila ng bulwagan kung saan ay magsisilbing auction house ng mga babaeng ibibenta. Hangang-hanga sila parehas ni Nash dahil hindi nila akalain na ang lumang factory na pinasukan nila kanina ay may napakagandang lugar pala sa underground. Mistulang nasa isang luxury bar na silang dalawa nang ilibot nila ang paningin sa paligid. Pababang nag-appear ang mga kamay ni Razul at Nash. Yun pa lang kasi ang nadidiscover nila ay jackpot na sila. Sayang at hindi nila kasama sina Dan at Steve. Pero sigurado silang nakikita sila ng mga ito sa monitor. Dito tayo. Sabi sa kanya ni Nash na siyang pumili ng table na uukupahin nila. Ito ang pinagdesisyonan niya dahil ito ang nakakaalam sa magandang pwesto ng kamera. Tahimik silang umupo doon habang sumisimsim ng alak at habang nagmamasid sa paligid. Padami na ng padami ang kalalakihan sa lugar habang papalapit ng papalapit ang oras ng bride for sale. At karamihan ay puros mga foreigner, iba't ibang lahi ng foreigner. Ayan na, magsisimula na. Bulong sa kanya ni Nash nang nagsigalawan ang mga lighting effects sa stage. I-check mo ang camera. Bili naman niya dito. Sa sandaling yon, sa camera lang kasi siya nag-aalala. Oras na pumalpak ang spy camera ay masasayang lahat ng plano nila. Nang sumenyas ng okay si Nash ay kinalman na ni Razul ang sarili upang mas makapagmasid pa siya. Kailangan lahat ng detalye at nangyayari ay makita niya upang maayos at pulido niyang mainarate kapag gagawin na niya ang vlog. Hindi katagalan ay may inilabas ng babae na nakakulong sa napakalaking hawla. Babae na sobrang sexy at may daring na kasuotan na halos kita na ang buong kaluluwa nito. Kapansin-pansin din ang nakalagay sa bunganga nito at mga nakakadenang mga paa at kamay. Totoo nga ang sinabi ng Tito Jeff ni Razul na bride for sale ay tawag lamang sa karumagduman na gawain ito ng mga mayayaman, sapagkat ang totoo ay sex slave for sale pala. 1 million! Bid agad ng isang lalaking mataba. May hawak itang cradle ng telepono kung saan ito nagsasalita, pero naririnig naman nilang lahat ang sinasabi nito sa pamamagitan ng speaker na nagkalat sa buong lugar. 5 million! Bid din ng isang lalaki na may makakapal na ginto sa katawan. Nagtapos ang bidding ng unang babae sa halagang $10 million. Nakanganga na lamang sina Nash at Razul sa nakikitang mga pangyayari. Parehas na hindi makapaniwala ang kanilang itsura. Isinunod agad ang isa pang babae at laking gulat ni Razul nang makilala niya ito. Ay, Lely.
Sambit niya sa pangalan ng kawawang dalaga. Sobrang nagulat siya dahil akala niya ay nakatakas ito. Hindi pala. Kilala mo siya, pare? Tanong sa kanya ni Nash pero hindi siya sumagot. Nakatitig na lamang siya kay Aileli. 10 million! Mataas na bid agad ng isang lalaking narinig ni Razul. At hindi alam ni Razul kung bakit muntik na niyang sungurin ang lalaking yun at suntukin sa panga. 15 million! Sabi rin ng isang lalaki. 20 million! Sabi ng isa pa. Umiigting ang pangang napakuyom na talaga ng kamao si Razul. Pigil na pigil niya ang sarili na hindi magwala. Sino sila para pag-agawan ng isang babae para lang paglaruan sa kama? Ang sasama nila. 50 million na para lang sa isang babae. Anong klaseng utak meron ng mga taong to? Naibulalas ng manghang-mangha na si Nash. Ito ang nalulula sa kakatuwang agawan ng mayayaman sa isang babae. At mas nagulat pa ito nang kunin bigla ni Razul ang krado ng telepono na nasa kanilang harapan. Pare, magbibid ka. Wala sa usapan to. Huwag kang ogag, huy. Huwag kang magsayang ng pera para lang sa babae. Dolyar yan, gago. Sita ni Nash sa kaibigang nababalo na yata. Madali nitong pinigilan ng kamay ni Razul. Pare, hindi lang siya babae. Siya si Aileli at hindi niya deserve na mapunta sa kahit na sinong lalaki dito na halang ang kaluluwa. Matigas ang boses ni Razul. Naiintindihan kita dahil kilala mo ang babae, pare. Pero alalahanin mo, hindi peso ang pinaglalabanan dito kundi dollars, pare. $50 million, pare. Paalala sa kanya ni Nash. Doon na natigilan si Razul. 52 million. Pinakamataas ng bid para kay Aileli. At nagkakatinginan na ang mga mayayamang lalaki kung may magtataas pa niyon o wala na. Nasa mga mata ng mga ito ang pagnanais na maangkin sana ang dalaga. Subalit may panghihinayang din naman sa bibitiwang malaking pera, kaya nagpaparaya na lang. Nagkatawa na ang huling nagbid. Tuwang-tuwa na. Excited ng babuyin malamang ang katawan ni Aileli. Sunod-sunod naman na ang naging mura ni Razul sa isip niya. Nanginginig na ang kamay niyang nakahawak pa rin sa krado ng telepono. Tama kasi si Nash. Hindi biro na pera ang $52 million kung i-convert sa peso. Ang tanong, kaya niya bang magtapon ng ganoong kalaking pera para lang sa isang babae? Take note, ang babaeng hindi niya kilala. Bago makapagsalita ang auctioneer, ay tinaas na nga ni Razul ang telepono. 55 million. At pikit mata niyang sinabi. Naglipatan ng lahat ng tingin na naroon kay Razul. Pero maya-maya lamang ay nagpalakpakan ng mga ito na para bang napanalunan niya ang isang napakahalagang bagay sa mundo. Naman pare, baka wala ka nang kainin yan bukas. Reklamo ni Nash. Hayaan mo na ako, Nash. Iniligtas ko lang siya sa kapahamakan. Nandiyan naman kayo eh. Pakakainin niyo naman ako sa oras na wala na ako makain sa bahay. Sira ulo ko na talaga. 2 araw ang lumipas. Natutulala pa rin si Razul sa kanyang kabaliwang ginawa. Halos hindi na siya makatulog sa palaging pag-iisip niya sa pinakawalan niyang $55 million. Binabangungot siya sa kanyang katangahan. Ano yun? Bakit niya ginawa yun? Baliw ka. Baliw ka talaga. Sa sandaling yun, nakailang beses niyang inundayan ng suntok ang sariling pagmumuka. Sir, may bisita po kayo. Aileli raw po ang pangalan. Biglang bungad ng kanyang isang kasambahay. Napamulagat ang mga matang biglang lingon si Razul kay Manang Nina. Anong sabi niyo po? Aileli ang pangalan ng bisita? Opo, sir. Napalunok si Razul. Heto na, dumating na ang kanyang biniling babae dahil sa kanyang katangahan. Ang babaeng worth $55 million. Tapos, hindi naman nagpapanty. Noong matapos ng auction para sa bride for sale, ay maaari na sana niyang dalhin agad si Aileli sa bahay niya nang mabayaran niya ito sa organizer ng event. Subalit dahil nalilito pa siya noong sandaling yon, ay nirequest niyang papuntahin na lang ang babae sa bahay niya 2 araw matapos ang auction upang makapaghanda sila pareho. Nagtataka man ang mga organizer ng bride for sale ay pinagbigyan din naman siya sa huli. Ngayon, wala na siyang takas. Kailangan na niyang tanggapin na meron na siyang pag-aari na isang babae at hindi niya alam kung anong gagawin dito. Napilitan siyang lumabas sa kanyang kwarto at bumaba sa may living room.
Nadatnan niya roon si Aileli na nakatalikod. Tinitingnan ng dalaga ang kanyang mga YouTube Creator Awards na nakadisplay. Ang mga silver, gold at diamond play button na mula sa kanyang pagsisikap bilang vlogger. Tumikim si Razul upang makuha ang pansin ng dalaga. Lumingon naman agad sa kanya si Aileli. Ngiting-ngiti ito, puno ng buhay, masigla. Malakas at makulit pa rin ang itsura sa kabila ng muntik na itong mapahamak noong isang gabi lamang. Vlogger ka pala sa YouTube? Kaya pala mapera ka? Sabi nito na parang hindi man lang nagulat na makita siya. Nakahawak parehas sa mga kamay nito sa magkabilang gilid ng suot nitong palda. Sana naman ngayon ay nakapanty na ito. Alam mo agad na ako nakabili sa'yo sa buy for sale auction? Tanong niya rin kaysa sagutin ito o alamin kung may panty na ba to. Oo naman, nakikita kita dun eh. Napaiyak nga ako dahil hindi mo ako natiis. Salamat dahil sa'yo ako napunta at hindi sa mga foreigner na yun. Ang saya-saya ko. Mabuti ka pa masaya. Ako bankrupt na. Mahina niyang sabi. Ha? Anong sabi mo? Mabuti na lang at hindi yun narinig niya Aileli. Bumuntong hininga siya. Ang sabi ko, huwag kang matuwa dahil hindi mo alam kung ano rin ang binabala kong gawin sa'yo. Malay mo, katulad din ako ng mga foreigner na yun na halangang kaluluwa. Hindi kaya. Kasi kung masamang tao ka, dapat hindi mo na ako sinalo nung tumalon ako sa puno. At mas lalong hindi mo ako bibilhin para mailayo sa kamay ng mga halangang kaluluwang mga dayuhan na yun. Tingin pa lang nila sa akin ng gabi na yun, parang gusto na nilang gutay-gutayin ang katawan ko. Takot na takot ako. Buti na lang talaga at nandun ka. Ikaw ang savior ko. Nagulat si Razul nang bigla na lang siyang yakapin ni Aileli ng mahigpit matapos sabihin yun. Sadali. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at itinulak ng bahagya. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka munang matuwa dahil nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa'yo. Malay mo bigla na lang i-ibenta rin kita sa kakilala ko para mabawi ko kahit konti ang pera ko. Unti-unti ay nalungkot ang mukha ni Aileli na napatitig sa kanya. Ayos, huwag mo nga akong titigan ng ganyan ni Aileli. Saway niya. At saka, hindi ba tumakas ka na after you jump sa puno? Paano naroon ka pa rin sa buy for sale? Nahuli nila ako eh. Pagod na pagod ako nung kakatakbo pero nahuli pa rin nila ako dahil may sasakyan sila. Malungkot ang tinig ni Aileli na sagot. Hindi mo ginalingan na magtago? Nagtago ako, kaso magaling ang mga tauhan ni Mother Amelia. Nahanap pa rin nila ako bago ako makapunta sa mga pulis. Bumuntong hininga na lang si Razul. Anong ginawa nila sa'yo after ka nilang mahuli? Ikinulong nila ako para hindi na ako makalapit sa mga kasama ko sa ampunan. Dinala nila ako sa ibang lugar. Kawawa ka naman pala. Akala ko pa naman nakatakas ka noon. Sorry, hindi kita naalok na sumakay sa kotse ko noon. Ayos lang. Kung ginawa mo yun, sure naman ako nadamay ka na rin. Baka sinaktan ka nila. Ganun sila kalupit? Oo. Sinaktan nga ako ni Mother Amelia nung nahuli nila ako eh. Tapos inamin niyang hindi talaga siya santo, kundi demonyo. Razul, pwede bang gawin mo na lang akong alipin kaysa ipamigay o ibalik sa ampunan? Promise, lahat ng sasabihin mo ay gagawin ko. Pakiusap sa kanya ni Aileli. Si Razul naman ang napatitig sa napakaamo at napakagandang mukha ng dalaga. Seryoso? Naniwala talaga siyang ibibenta ko siya sa iba? Ginawa pa akong trafficker ng babaeng to. Please? Magsusumamo pa ni Aileli sa kanya. Pinagsalikop din ito ang mga palad sa bandang dibdib at pinakawawa lalo ang muka. Fine, sige na. At para may silbi ka, tulungan mo muna si Manang Lina sa gawaing bahay. Magiging kasambahay muna kita habang nag-iisip ako kung anong gagawin sa'yo. Napapabuntong hininga ang turan niya. Yes, thank you. Sa sobrang kasiyahan ay naglambitin sa leeg niya si Aileli at walang ano-anong hinalikan siya sa mga labi. Dilat na dilat tuloy siya sa sobrang kabiglaan. He froze for a moment. Pero maya-maya lamang ay tinugon niya ng buong alab ang tila uhaw ng mga labi ng dalaga. He kissed her back passionately. Subalit napaigtad si Aileli nang ipasok niya ang dila sa loob ng bibig nito. Inilayo na nito ang sarili sa kanya. Pero imbes na galit ito, ay ngumiti ito ng pilya. Baliw na babae. May pupuntahan pala ako, Aileli. Maiwan muna kita.
Ikaw nang bahala na magpakilala kay Manang Lina. Huwag kang mag-alala at mabait naman siya. Napilitan niyang sabi kahit wala sana siyang balak na umalis ng bahay at lumakad na paalis. Bahala na kung saan siya pupunta. Basta kailangan niya munang lumayo kay Aileli at baka kung ano pang magawa niya sa babae. He felt so hot himself. Ang tigas-tigas ng kanyang batuta. Hindi na talaga maunawaan ni Razul ang sarili kung bakit ganoon na lamang kung pag-ukulan niya ng atensyon si Aileli. Napakadami naman ng dumaan na babae sa buhay niya. Pero paanong ito lang ang babaeng hindi niya matiis? Sino at ano ba ito sa buhay niya gayong kakikilala lamang naman niya rito? Bakit parang may connection sila sa isa't isa? Sa huli ay nagtungo na lamang si Razul sa bahay kung saan sila nag-oopisina ng team niya. Nandito ka pala, Razul, pare. Akala ko hindi ka pupunta ngayon dito sa office dahil gusto mo magpahinga ngayon. Nag-angat ng tingin si Razul mula sa binabasang script na gagawin nilang content na Bride for Sale. Nakapasok na pala si Dan na hindi man lang niya namamalayan, gawa ng napakalalim niyang iniisip. Pinag-iisipan niya hindi lang tungkol kay Aileli, kundi dahil sa biglaang usbong ng pagtutol niya na ilabas sa publiko ang tungkol sa Bride for Sale. Gayunman, wala muna siyang balak sabihin sa kaibigan yon. Pag-iisipan niya munang maigi. Itinabi na niya ang script na binabasa. Dumating na kasi sa Aileli sa bahay. Sagot niya kay Dan. You mean yung babaeng binili mo sa Bride for Sale? Tatawa-tawang tanong ni Dan. Pati nung ikwento ni Nash ang tungkol sa pagbid niya sa auction ng babae, ay tinawanan siya ng tinawanan ni Dan, pati na rin ni Steve. Tinawag siyang baliw at kung ano-ano pa. Oo, at hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Seryoso naman niyang sabi. Nakibit-balikat si Nash. Katulad nga ng sabi namin sa'yo, 3 lang ang pagpipilian mong gawin. Una, totoong gawin mong bride sa Aileli. Pangalawa, gawin mong alipin mo katulad ng ginagawa ng mga hayok sa laman ng mga mayayamang lalaki dun kamo. At pangatlo, ang palayain mo dahil kamo naman ay yun ang goal mo nung nagpakawala ka ng limpak-limpak na pera ng gabing yun. Ang iligtas si Aileli sa pwedeng kahantungan niya sa mga lalaking walang awa. Sa mga sinabi niyo ni Dan ay lalong tila wire ng kuryente na nagkabuhol-buhol ang utak niya. Paano'y kung pipili siya sa 3 pagpipilian ay may parang pumipigil naman sa kanya. Ang ending, umuwi siya sa bahay nila na wala pa rin kasagutang nabuo sa kanyang isipan kung ano ang gagawin niya kay Aileli. Manang Lina, si Aileli po. Tanong niya sa kasambahay na nadatnan niya sa may kitchen. Tinungo niya ang fridge. Nasa guest room sir, nagpapahinga na po. Okay po. Uminom siya ng tubig at umalis din agad sa kitchen. At dapat, diretso na siya sa kanyang kwarto. Subalit dahil parang may humihila sa kanya, ay namalaya na lamang niyang papasok na siya sa guest room kung saan naroon si Aileli. What the hell are you doing, Pang? Pabulong na sita niya sa sarili nang makita na niya sa kama ang dalagang himbing sa pagtulog. Nakatagilid ito at may yakap na unan. Bahagyang nakaawang ang mga labi. Naalala tuloy ni Razul ang mainit nilang halikan kanina. Sinigundahan agad yun ang pag-react ng kanyang alaga. Nanigas na naman ng loko. For a moment, dahil hindi naman niya mapilit ang sarili na lumabas sa silid na yon, ay pinagsawa na lang niya ang mga mata na pagmasdan ang napakaganda at napaka-inosenteng mukha ng dalaga. Kay sarap niya yun haplusin, pero hindi niya gagawin at baka magising to. Umiba ng pwesto si Aileli, kaya nalilis ang laylayan ng pada nito. Nahantad sa kanyang mga mata ang mabibiliw nitong hita. Dahilan para mas magwala ang kanyang batuta. Gusto na talagang kumawala sa kanyang salawalang magaling na si Junjun. Shit! May pagmamadali na sana siyang lalabas sa silid na yon. Subalit nagising na pala si Aileli. Razul? Nanlalaki ang mga matang natigil siya sa paghakbang. He's doomed. Dumating ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Sabi pa ni Aileli. Oo. At sinilip lang kita dahil gusto ko lang i-check kung komportable ka sa pagtulog dito. Palusot niya na hindi lumilingon. Ayos na ayos ako dito. Ang lambot nga ng kama niyo. Ikaw, kumain ka na ba? Ikaw ang kakainin ko kung dadada ka pa rin dadada dyan at hindi mo pa ako hayaang umalis. Sa isip-isip ni Razul. Yeah. Bago kami naghiwalay kanina ng kaibigan kong si Dan, kumain muna kami. Lalong nanigas sa kinitatayuan si Razul nang dahan-dahan ay lumitaw sa kanyang harapan si Aileli. Ngiting-ngiti na naman.
Labas na naman ang nangaakit nitong dimple sa pisngi. Ang sabi ni Sister Mariela sa amin dun sa ampunan, kawalang galang daw ang nakikipag-usap sa tao na nakatalikod. Sabi nito na hindi niya alam kung nangungulit lang o ano. Nagulat lang ako dahil nagising ka. Palusot niya ulit. Kita ang mga ngipin na ngumiti pa sa kanya si Aileli. Itinabi niya ang ulo na parang bata na nagpapakyut. At kung bakit mas naging kaakit-akit pa ito sa paningin niya imbes na magmukhang tanga, ay hindi niya alam. Marahas na napubuntong hininga si Razul at walang anumang tinabik ito sa balikat para makadaan siya. Hindi na biro ang nararamdaman niya sa kanyang puson. Hindi na niya halos kayang tiisin. Kailangan na niyang makaalis sa kwartong yun. Razul, sandali! Ngunit pinigilan siya ni Aileli. Hindi lang ang kanyang t-shirt. Napapitlag siya at naging marahas na ang kanyang paghinga. At nang lingunin niya si Aileli, sinunggaban na niya ang mga labi nito. Walang pagdadalawang isip na siniil na ito ng halik. Isiniksik na lamang niya sa kanyang sarili na wala namang masama sa kanyang ginagawa. Binili na niya ang dalaga. She belongs to him. Aileli. Ungol niya nang tumutugon na sa kanyang halik ang nabiglang dalaga. Magkahukpong ang kanilang mga labi na dinala niya ito sa kama. Pero kahit padarang ng padarang ang kanilang halikan, maingat niya pa rin itong pinahiga sa kama. Muling napaungol si Aileli nang salatin ng kamay niya ang binti nito, pataas sa singit nito. What the fuck, Aileli? Wala ka na namang panty? Bigla nga lang niyang nasabi nang idiretso ang kamay niya sa tinatago nitong yaman sa pagitan ng mga hita nito. Napahagikik ang dalaga. Sa ampunan ay hindi kasi kami nag-underwear dahil puros naman kami babae doon. Mainit din kasi walang aircon. Pues dito, mas masanay ka pa. Dahil ayoko na rin na magpapanty ka. That's my order. Pilyo na niyang sabi at muling pinupog ito ng halik sa labi. Pababa sa leeg, sa dibdib, sa tiyan, hanggang sa ibaba pa roon. Razul, oh my God. Napahigpit ang sabunat ni Aileli sa buhok niya. Hanggang sa handa na silang dalawa na pag-isahin ang kanilang mga katawan. Her face expressed a mixture of fear and anticipation. Hinalikan niya ito sa noo bago ulit kumilos. He pushed and withdrew in gently. Tinansya niya ang kilos upang hindi masyadong masaktan ng dalaga. Nagising si Aileli na wala na ulit sa kama niya si Razul. After experiencing Razul's passionate love once again, ay pumuslit pabalik si Razul sa sariling kwarto nito kanina bago magbukang liwayway. Simula kasi na may nangyari sa kanila, 3 araw na nakakaraan, ay naulit-ulit pa ang mainit nilang tagpo. Hinahanap-hanap na ng katawan nila ang isa't isa. Nga lang upang hindi sila pagchismisan ng mga kasambahay, ang ginagawa nila ay hindi sila nagpapahuli. Nahihiya pa sila na aminin ang relasyong meron sila, lalo't alam ng mga kasama nila sa bahay na kakakilala pa lamang nila. Nakangiti pa rin si Aileli nang lumabas sa guest room para tumulong kay Manang Lina sa gawaing bahay. Si Razul po. Bago ang lahat ay tanong niya sa matanda nang makita ito. Nagkakape ito sa center island ng kitchen. Maaga siyang umalis, nagmamadali nga eh. Pero sabihin ko nga pala raw sa'yo na magbihis ka mamaya dahil may pupuntahan daw kayo. Susunduin ka raw niya ng 7:00 mamayang gabi. Mas tumamis ang pagkakangiti ni Aileli sa narinig na yon. Hindi na siya makapaghintay na sumapit ang gabi. Siguro ay i-date siya ni Razul. Mangyayari na ang inaasam niya na romantic date katulad ng mga nababasa niya noon sa mga libro. Kinikilig siya kahit na noong naghuhugas siya ng mga pinaglutuan ni Manang Lina sa may lababo. Nako, sana lahat ng kabataan ay ganyan ang pagkakangiti kapag naghuhugas ng pinagkainan. Hindi yung nakabusangot na nga'y nagdadabog pa. Tukso tuloy sa kanya ni Manang Lina. Natawa siyang nilingon to. Ngumiti naman ito sa kanya. Hindi mo na dapat ginagawa yan, Aileli. Pagkaway sabi nito ulit. Bakit naman po? Alam ko naman na hindi ka lang kung basta sino sa buhay ni Razul. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa tanda ko ng to at sa tagal ko nang pinagsisilbahan si Razul mula nang namatay ang mga magulang niya sa car accident, kapisado ko na ang batang yon. Alam kong espesyal ka sa kanya, Aileli. Kinilig ulit si Aileli. Pero dahil hindi nakaligtas sa kanya ang sinabi ni Manang Lina na namatay na rin ang mga magulang ni Razul, ay nahaluan yun ng lungkot. Parehas din po pala kami ni Razul na wala ng magulang. At dahil din sa car accident.
Car accident din ang ikinamatay ng mga magulang mo, Iha? Opo, Manang Nina. Doon po sa probinsya namin sa San Esteban. Year 2016 po yun. 8 taon na po nakakalipas. Nabangga po ng kotse ang tricycle na sinasakyan ni Mama at Papa. Sa kasamaang palad, namatay din ng mag-asawa sa kotse noon dahil nahulog sa bangin matapos mabangga ang tricycle. Nanlaki ang mga mata ni Manang Nina. Abay, doon din sa San Esteban namatay si Ma'am at Sir na magulang ni Razula. At 8 taon na rin ang nakakalipas dahil 15 taong gulang lamang noon si Razul. Ganoon din ang nangyari. Matapos makabangga ay nahulog sa bangin ng kotse ni Sir at Ma'am. Talaga po? Sindak na naibulalas ni Aileli. Ibig bang sabihin niyon ay mga magulang niyo ni Razul ang biktima ng banggaan na yon? Diyos ko, napaka-coincidence naman. Talagang pinagtagpo pa kayong dalawa na parehas na ulila dahil sa aksidenteng yun. Kinikilabutan pang saad ni Manang Nina. Hindi na nakaimik pa si Aileli. Wala na siyang masabi. Awang ang mga labi na lamang siyang naiiyak. Kaya pala nang unang makita niya noon si Razul, ay parang may naramdaman siya noon nakakaiba. Yun pala ay dahil may connection silang dalawa. Samantala, sa opisina ni Razul ay nagtatalo ang magkakaibigan. Bakit niyo pinublish pa rin ang tungkol sa bride for sale? Hindi ba sabi ko wag na? Sa mga oras na yun ay galit na galit si Razul sa mga ito. Noong isang araw ay kinausap na niya mga ito at sinabihan na i-cancel na ang tungkol sa bride for sale dahil wala na siyang balak na ilabas sa publiko ang tungkol doon. Sumang-ayon naman ng mga ito. Subalit pagising niya kanina ay namalaya na lamang niya na napakadami ng notification sa social media account niya, lalo na sa YouTube. Yun pala'y tatry rin siya ng mga ito dahil inilabas pa rin ang video. Wala pang 24 oras ay million views na ang bride for sale na content nila. Ang masama pa ay nakablur nga ang mukha ng mga taong kasali noon sa auction. Subalit ang mukha ng mga babaeng ibinebenta ay hindi. Sa madaling salita, kahit ang mukha ni Aileli ay naka-expose. Naiintindihan namin na pinoprotektahan mo sa Aileli, Razul. Pero paano naman kami, pare? Kung kaya mong ipagpalit o baliwalain ng pera para sa babaeng yun, pues kami hindi. Wala kami pakialam kung anong meron sa inyo ngayon na babaeng yun. Basta ang gusto namin ay kumita ng pera. Saka ayaw mo ba nun? Mababawi mo na ang nagastos mo kay Aileli. Dahilan ni Nash. Kamuntika na niya itong sigurin at suntukin sa muka. Pinigilan lang kasi siya ni Dan. Pare, kalma lang. Wala ka na rin namang magagawa pa eh. Madami nang nakapanood. Sabi ni Dan. Saka idea mo rin naman to pare. Hindi mo kami masisisi. Sabi na rin ni Steve. Isa-isang tiningnan ng masama ni Razul ang mga pulpul niyang mga kaibigan. Hindi talaga siya makapaniwala na tatry rin siya ng mga ito. Pasalamat ang mga ito at may tumawag sa kanya sa cellphone. Manang Nina, bakit? Tanong niya sa kasambahay. Sir, si Aileli, sa pilitang kinuha ng mga lalaki na bigla na lamang pumasok dito sa bahay. Kinidnap nila si Aileli, sir. Takot na takot at umiiyak na imporma agad sa kanya ni Manang Nina. Pakiramdam ni Razul ay bumaba lahat ng dugo niya sa katawan sa narinig. Guys, tingnan niyo to. May nagpadala ng email. Bigla ay sabi rin ni Steve na siyang nakaharap kasalukuyan sa laptop. Mabilis na napunta sa harap ng laptop si Razul at binasa ang email. Hawak namin si Aileli. Kung gusto mo siyang makita ulit ng buhay, sundin mo ang bawat utos namin. Makipagkita ka sa amin mamayang 10:00 ng gabi, dun sa lumang factory. Huwag kang magsasama at magsasabi sa kahit kanino. Huwag kang tatawag ng polis. Kung susubukan mong madaya, may masamang mangyayari sa babaeng to. Sundin mo ang mga utos namin at ligtas siyang makakabalik sa'yo. Ito na nga bang sinasabi ko? Bulyaw ni Razul sa mga kaibigan nang mabasa ang laman ng mensahe ng kumidnap kay Aileli. Guilty na nagyuko na lamang ng ulo ang tatlo. Saktong 10:00 ng gabi ay nasa lumang factory na nga si Razul. Sumunod din siya sa usapan. Wala siyang pinagsabihang kahit na sino sa nangyayari. Gusto nga rin siyang samahan ni Dan, Nash at Steve upang makabawi sa pagkakasala ng mga ito. Subalit tumanggi siya. Galit man siya sa mga ito, ay hindi rin naman niya gustong madamay pa ang mga ito sa gusot na pinasok niya. Razul Bardivias? Anang lalaking naka-jacket at nakasombrero ng itim. Nakasuot din ito ng itim na face mask, kaya hindi niya mamukaan. Ang isang kamay nito ay nakahawak ng baril na nakatutok sa kanya.
Wala ka bang ibang kasama? Wala. Sumunod ako sa sinabi niyo. Magaling kung ganun. Nasaan si Aileli? Mariin niyang tanong. Pasok sa loob. Nandun ang hinahanap mo. Natatakot man ay sumunod pa rin si Razul. Lumakad nga siya papasok sa loob ng factory. Mula doon ay pumasok sila sa sikretong lagusan patungong underground kung saan naganap noon ng bride for sale. Ang kaibahan lang ay wala na ang kagandahan noon ng lugar. Mistulang inabandona na ngayon na bar ang pinasukan nila. Magulo. Aileli! Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya roon si Aileli na nakakulong ulit sa malaking hawla. Nakakadena ang mga kamay. Umiiyak ang dalaga. Hindi makapagsalita dahil may busa na naman ito sa bunganga. Pakawalan niyo siya. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Isa pa'y binalik ko na siya. Pag-aari ko na siya. Wala kayong karapatan pa na gawin to sa kanya. Galit na sigaw ni Razul sa lalaki. Subalit napataas siya ng 2 kamay nang puputukan ng lalaki ang paanan niya. Nahintakutan ulit siya. Hoy lalaki, ang lakas ng loob mong gawing content sa YouTube ang tungkol sa bride for sale. Hindi mo ba alam na ikaw ang naghukay ng sarili mong libingan sa iyong ginawa? Kasabay ng tinig na yon ay ang paglabasan ng mas madaming lalaki. Puros din mga nakaitim at nakatakip ang mga mukha ng mga to. Hindi ako ang may gawa niyon. Ang mga kaibigan ko. Sinabi ko nang mag-ituloy na ilabas ang tungkol doon pero trinidor nila ako. Natatakot na paliwanag ni Razul. At sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Sabi ng lalaking nasa gitna. Ang malamang ay pinuno ng mga armadong lalaki. Patayin ang lalaking yan. Pati na ang babae. Pagkuway utos nito. Nagtaasan ng baril ang lahat ng mga lalaki. Tumaas baba ang dibdib ni Razul sa mas matinding takot. Maniwala kayo. Hindi ko gusto na ilabas ang tungkol sa bride for sale. Mahal ko na kasi ang babaeng yan. Kaya gusto ko siyang protektahan. Katunayan, inaway ko ang mga kaibigan ko dahil sa ginawa nila. Sabi niya pa. Itinaas ng lalaki ang mga kamay. Pinigilan ang mga tauhan na magpaputok. Tama yan, Viper. Mula sa kung saan ay salita naman ng isang lalaki. At nang lumabas ito sa dilim, ay ang Tito Jeff pala ito ni Razul. Mas nanlaki pa ang mga mata ni Razul. Wala kang kinalaman dito, Jeff. Tiwalag ka na sa organisasyon kaya wala nang silbi pa ang anumang sasabihin mo. Sabi rito ng lalaki na Viper pala ang pangalan. May kinalaman ako dahil pamangkin ko ang gusto niyong patayin. Siguro naman, pagbibigyan mo ako kung ihilingin ko na ipaubaya niyo na siya sa akin. May pinagsamahan naman tayo noon, Viper. Hindi mo rin naman siguro pa nakakalimutan na ilang beses kong niligtas to ng buhay mo. Natigilan ng lalaki. Alam mong may kapalit kapag magpapalaya tayo ng isang tao, Jeff. Huwag mong sabihing ipapaputol mo naman ang iyong mga kamay. Lumuwa na talaga ang mga mata ni Razul sa nalamang yon. Ang alam niya kasi ay naaksidente sa labanan ng kanyang Tito Jeff, kaya naputol ang mga paa nito at pinalaya ng sindikatong kinabibilangan nito. Ibig sabihin pala ay pinaputol nito ang mga paa kapalit ng pagpapalaya dito ng sindikato. Kung yun ang gusto nyo. Matapang na sagot naman ni Jeff sa dating kasamahan. Huwag, Tito. Maagap na tutol ni Razul. Bumaling ang tingin ng lahat sa kanya. Ako at si Aileli ang palalayain nyo. Dapat lang na ako magbibigay ng kapalit sa inyo. Dahilan ni Razul. At ano naman ang bibigay mong kapalit? Tanong sa kanya ni Viper. Saglit na nag-isip si Razul. Napatingin siya kay Aileli. Umiiling ang babae. Sinasabing huwag siyang makikipagnegosasyon, ngunit hindi niya ito pinansin. Hanggang sa wakas ay may naisip siya. Palayain niyo kami na Aileli at buburahin ko ang content na bride for sale sa YouTube. Malutong na natatawa si Viper. Pinaglololoko mo ba kami? Sa tingin mo ba hindi namin yun magagawa kung gugustuhin namin? Napangiwi si Razul. Oo nga naman, imposible na walang hacker ang grupo ng mga sindikatong to. Burahin mo ang content mo, pati na rin ang account mo sa YouTube at lahat ng social media account mo. Titigil ka na sa pagiging vlogger at magpapakalayo-layo. Yun ang gusto kong kapalit. Kaya mo ba yun? Ani mo'y tinamaan ng kindad si Razul sa hiniling na yon na kapalit sa kanya. Buhay na niya ang pagiging vlogger. Dugot pawis ang pinuhunan niya para makilala siya sa iba't ibang social media platform. Parang hindi niya kaya. God, ano ba tong pinasok ko?
Kaya ko ba to? What if hayaan ko na lang sa kanila sa Eleni? Nalilitong kausap ni Razul sa isip. No. Hindi. Mahal ko ng babaeng yun. Hindi ko siya hahayaang mapahamak. May ibon pa naman ako. Makakaya ko pa sigurong mabuhay na walang vlog. Bawi pa niya sa mga naiisip kanina. Pero bigla na naman siyang natigilan. Paano rin ang pinaghirapan ng tatlo niyang kaibigan? Oo nga't siya ang totoong may-ari ng mga account na yun. Pero madami na rin namang naiambag sina Nash, Dan at Steve doon. Gulong-gulo si Razul. Nag-aagaw ang isip at puso niya sa desisyong pipiliin at ibubuka ng bibig niya. Babaeng mahal niya o mga kaibigan niya? Hindi niya alam. Bakit kasi ura-urada kung magpadesisyon ng mga sindikatong to? Kung ayaw mo pwede namang putulan na lang namin ng kamay ang Tito Jeff mo o ng babaeng ito sa hawla. Sabi pa ni Viper. Isa pa ang tito niya. Dumagdag pa sa taong dapat niyang isaalang-alang. Pahingal na ang paghinga ni Razul. Hindi niya alam kung anong pipiliin. Nang tingnan niya si Aileli ay lalo itong nag-iiyak. At nang tingnan naman niya ang Tito Jeff niya ay nagyuko na lamang ito ng ulo. Naimuro niya sa loob-loob niya. Anong gagawin ko? Tuisit, hirap naman. Hindi ka ba makapamili, Razul? Pwes, madali lang naman ang gagawin para hindi ka mahirapan sa pagpili. Papatayin na lang namin kayo tulad kanina. Malademonyo ang sabi na naman ni Viper. Bigyan mo pa ng kaunting oras para makapag-isip ang pamangkin ko, Viper. Pakiusap rito ni Tito Jeff. Nagtatawa si Viper. Ang lakas din talaga ng loob mong makialam pa, Jeff. Hindi ba't sabi mo noon gusto mo na ng tahimik na buhay? Bakit ngayon nakikialam ka dyan sa pakialamero mong pamangkin, ha? Kung hindi lang niya isiniwalat ang isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan ng organisasyon namin, hindi sana kayong lahat narito. Kaya sisihin mo yung pasikat mo pamangkin. Nanlisik ang mga mata ni Jeff, pero wala na itong sinabi. Ano nga ba naman ang laban ng isang pilay sa isang grupo na puro armado? Sige, payag na ako. Sa puntong yun ay nagdesisyon na si Razul. Payag na ako na burahin ang lahat ng account ko. Basta sumunod kayo sa usapan. Hahayaan nyo na kami na Aileli. Pati si Tito Jeff. Natigilan ng ilang sandali si Viper. Magaling. Madali ka naman palang kausap Madali akong kausap. Basta sumunod kayo sa usapan. Kundi ako mismo gagawa ng paraan para tugisin kayo ng otoridad. Maging ang mga kliyente nyo ng mga babae. Gaya ng pinanggalingan na Aileli. Matapang ka, bata. Pero huwag kang mag-alala. May isang salita kami. Alam yan ang tiyuhin mo. Fine. The deal is closed. Sige. Bibigyan kita ng 24 oras para burahin lahat ng video mo at social media account. Hindi ka na mag-e-exist pa sa internet. Naiintindihan mo? Pagpayag naman ni Viper. Tara na. Hayaan nyo na sila riyan. Sabi na rin ito sa mga tauhan nito. Ilang sandali lang ay madamdamin ng magkayakap sina Aileli at Razul. Ayos ka lang, Aileli? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga. Umiiyak na tumango sa Aileli at muli siyang niyakap. May ginawa ba sila sa'yo? Umiling ang dalaga kahit nahilam sa luha. Nang maghiwalay sila ng yakap ay hinarap ni Razul ang tiyuhin. Salamat, Tito. Salamat at dumating ka. Madamdamin niyang baling sa tiyuhin. Magpasalamat ka sa tatlo mong kaibigan at pinuntahan nila ako sa bahay kanina. Sinabi nila ang tungkol sa nangyayari sa'yo. Sinabi ko na kasi sa'yo, hindi ka nila titigilan oras na isiwalat mo tungkol sa activity nila. May kung anong humaplos sa puso ni Razul. Ibig sabihin ay hindi rin pala siya pinabayaan ni Nash, Dan at Steve. Bumawi sa kanya ang mga tukmol ng mga kaibigan. Palagay mo, Tito, susunod kaya sila sa usapan? Diskumpiyado niyang paniniguro. Susunod sila. Kahit naman halang ang kaluluwa nila ay may paninindigan sila. Gusto ko sana silang ipahuli sa mga otoridad. Pero hindi ko kakayanin dahil baka lalo tayong mapahamak. Hayaan mo na sila sa batas. Hindi ka pulis para makialam sa kanila. Sigurado naman ako na tinitiktikan na rin sila ng gobyerno at ng batas simula nang mapanood ng video mo. Balita ko ngay under surveillance na rin yung bahay ampunan na pinanggalingan na Aileli. Sana nga po, naroon pa ang kaibigan kong si Mira at iba pang mga babae. Sana'y makulong na sina Mother Amelia. Sabat ni Aileli sa magtiyuhin
habang pinapahid ang mga luha. Nagkatinginan naman ang magtiyuhin. Gustuhin mang tumulong ng mga ito sa kaso, subalit mainit pa sila sa sindikato. Kaya kailangan nilang mag-lie-low para pare-pareho silang mabuhay ng tahimik. Sa huli ay nagpasya silang hayaan na lamang ang lahat, pero paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin sila sa nangyayari sa bahay ampunan. Dahil naaawa si Aileli sa mga kasamahan na naroon pa rin hanggang ngayon. Pinapanalangin niya na sana ay ayos lang si Mira roon. Makalipas ang 1 taon. Mahal, tama na yung paliligo nyo. Umahon na kayo dyan. Mainit na ang sikat ng araw. Malakas na sabi ni Aileli habang nakatayo sa gilid ng dagat. Kanina pa kasi naliligo si Rasul kasama ang 3 buwan nilang baby. Ang sabi nito ay paaarawan lang nito ang anak nila, pero mga naligo na pala. Sumunod naman ang asawa niya at ibinigay sa kanyang anak. Ibinalot naman agad niya ito sa dala niyang tuwalya. Pag si baby nagkasipon, lagot ka sa akin. Lalaki yan, matibay yan, mahal. Mana sa akin eh. Hindi ba, baby Rayleigh? Gigil na pinisil ni Rasul ang cute nilang baby boy. Natawa na lang si Aileli nang ngumiti naman ang anak nila sa ama. Walang duda. Paglaki nito ay daddy's boy ito at ngayon pa lang ay nagsiselos na siya. Umakbay sa kanya si Rasul. Tumingala siya dito. Bakit? Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala na may anak na tayo. Sabi nito. Umiti siya at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Ako rin, at wala na akong mahihiling pa. Sinserong sabi niya sa mister. She felt so happy and blessed. Noong pinalaya sila ng mga sindikato ay tumubad talaga sila sa usapan. Matapos burahin ni Rasul ang lahat ng social media account niya ay nagpakalayo-layo sila. Napadpad sila sa isang isla na walang nakakakilala kay Rasul bilang vlogger. Dito sila nanirahan, nagpakasal at ngayon nga'y bumubuo ng pamilya kasama ang kanilang anak at magiging anak pa. At sa awa ng Diyos, kahit paano ay hindi naman sila nahihirapang mag-asawa. Kahit hindi na kumikita ng malaki si Rasul ay nakakaraos naman sila sa araw-araw sa tulong ng negosyong ipinatayo nila doon sa isla. Sila na ngayon ang may-ari ng malaking tindahan doon kung saan bumibili ng mga pangangailangan ang mga taga-isla at karatig isla. Ang mga kaibigan ni Rasul ay nagkanya-kanya na rin ng bagong karir. At ang tiyuhin ni Rasul ay palihim na tumutulong sa mga otoridad. Kamakailan lamang ay ibinalita nito sa kanilang mag-asawa na na-raid ang new event ng Bride for Sale sa Maynila. At isa roon si Mira sa nailigtas. At ngayon nga ay may maayos ng trabaho sa tulong ng programa ng gobyerno. Nahuli na rin daw ang sindikato ni na Viper at ang bahay ampunan ni Mother Amelia ay sarado na. Nakakulong na lahat ng mapagpanggap na mga madre roon. Nailigtas na rin lahat ng mga bata at dalagang naroon. Masaya silang mag-asawa sa mga nangyari. Nakahinga na rin ang maluwag si Aileli dahil ligtas na ang kaibigan niya at mga kasamahan sa ampunan. Gayunpaman ay wala nang balak si Rasul na bumalik sa pagbabalag kahit na malaya na ito sa sindikato. Masaya na silang mag-asawa sa simpleng buhay nila ngayon. Mama, Papa, wag na po kayo mag-alala sa akin. Masaya na po ako sa buhay ko. Pakisabi na rin sa mommy at daddy ni Rasul na okay lang din ang anak nila. Masaya na po kami pareha sa piling ng isa't isa. Kaya wag na kayong mag-alala. May apo na rin po kayo dito. Hindi napigilang sabi na naman ni Aileli sa kanilang mga magulang nang tumingala siya sa langit. Ako na pong bahala kay Aileli. Nasinugundahan naman ni Rasul. Maging si Rasul ay hindi rin makapaniwala noong naikwento ni Aileli dito na magkakasama ang mga magulang nila sa iisang aksidente. Inisip nilang mag-asawa na malamang ay inadya na rin ng tadhana na pagsamahin silang dalawa para maging masaya sa piling ng isa't isa dahil nga wala na sila parehong magulang. I love you, mahal kong misis. Salamat at ako lang ang nakapanilip sa'yo na nasa taas ka ng puno. Tumatawang paalala nito. Sira ulo, inaalala mo pa talaga yon. Nagpapanti na kaya ako lagi simula nang ikasal tayo. Pero mahal na mahal din kita, mister ko. Sa'yo ko lang naranasang kiligin kagaya ng mga nababasa ko sa libro. At salamat din dahil palagi mo akong inililigtas. Halos maubos ang kayamanan mo dahil sa akin. Pero hindi mo pa rin ako pinabayaan. Dahil mahal kita, kaya kahit maghirap pa ako, ayos lang. Tingnan mo naman ang kapalit ng $55 million ko.
Ikaw at si Baby Riley. Tubong-tubo pa nga ako. Wala kayong katumbas na halaga. Mahal na mahal ko kayo habang buhay. Nagkatinginan silang mag-asawa, saka maalab na naghalikan. Mabuti na lang at umiyak si Baby Riley, kaya naputol ang lambingan nila. Kung hindi, ay baka gumagawa na naman sana sila ng another baby. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.